Okay, yung project natin ngayon is Arduino Data Logger. So, meron ako ditong Arduino. Gamit ko is Arduino na ito. Okay, yung gagawin niya is mag-read siya ng analog value. Yung gamit ko is potentiometer. Analog value, sasend niya sa PC. Display ng Visual Basic. Save niya rin pwede niya i-save sa Excel file. Okay. Yung connection niya ito. Yung ginawa ko is 4 na potentiometer lang. So, pwede nyo na nalagdagan. Marami namang available na analog pin. Okay. So, yung gagawin natin is parang ganito. Ayan. So, try na lang natin. Connect ko yung Arduino. Okay. So, 3. Okay, connect. Okay. Makikita nyo, nilalag nyo dun yung value ng nare-read niya sa potentiometer, nilalag nyo dun sa text box. So, tingnan natin yung response ng potentiometer dun sa display. Okay. So, meron din siyang option na data log on. Magawa siya ng Excel file, sisave niyo sa My Documents. Hindi nyo na i-send yung data, i-save. Okay. Yan. Yan natin yung response rin ng reading. Yan. Yan, pag ginawa nyo, pwede rin kayo maglagay ng graph para ma-plot nyo yung reading. Okay. So, una naman sa lahat, prepare nyo yung materials. Ito. Then, okay. Start muna tayo doon sa Arduino code. Okay. Declare tayo ng variable para ma-store natin yung value ng voltage drop sa apat na potentiometer. So, declare natin float since decimal value yung kukunin natin. B1 drop na lang. B1 drop. B2 drop. B3 drop. B4 drop. Okay. Sa setup, initialize lang natin yung serial communication, serial begin. Standard natin ginagamit is 9006 na 9600 na baud rate. Sa loop, dito natin i-send yung data. Pero bago natin i-send yun, i-convert muna natin yung value nung mariread ng Arduino sa potentiometer. Kasi yung mariread niya is yung scale na mariread niya is 0 to 1023. Hindi pa siya voltage value talaga. Yung B1 drop is equals to value ng analog pin 0.
read niya yung value ng analog pin 0. Ito yun. Analog pin 0, 1, 2, 3. Tapos divide natin sa 204.6. Yan. So, ba't ko dinivide sa 204.6? Since yung value na ma-read niya is from minimum na 0 to 1023. Yung 1023 is equivalent to 5 volts. So, kunin lang natin yung value per volts. 1023 divided by 5 volts. Yan. Ito yung value per volts. Divide lang natin yung na-read na value sa analog pin. Then, makuha natin yung voltage drop. Okay. Yan. Rest lang dun sa ibang potentiometer. Dito drop. Pin 1, 2, 3. Okay. Yan. Ngayon, saka natin siya i-send sa serial port. Serial print. B1 drop. Yan. Okay. Yan. Check natin kung okay. Load. Okay. Control ka na. Okay. Natin yung send niya. Send niya na value. Lagyan natin ang delay. 1 second delay. Tapos, gusto ko rin lagyan ng separator siya. Lagyan natin ng space, tapos, yan. Yan. So, yung separator, para maganda yung display niya, tsaka may purpose din siya. Pag sinend ko sa PC, kasi yung mga value na yun is ano lang, isang string lang. Kapag sinend ko siya sa Visual Basic, may separator, may palatandaan na kung saan ko siya ikakat para yung isang string na sinend ng Arduino sa PC ay mahati ko into 4 values. So, ito yung magiging palatandaan ko ng bawat nung portion na ikakat ko para mahati ko yung received data. Okay. Yung bali ang itsura niya pag na-receive niyo ng PC, ito. Hindi ko pa na-upload. Okay. Yan. So, yan. Okay na yan. Naman tayo sa Visual Basic. So,
to. New project. Windows application, Windows Form application. Okay. Bale, ito na yung GUI natin. Nagyan ko na ng mga buttons and combo box. So, label. COM port, communication port. Ito yung serial port na gamit. Option. Node rate. Lagyan na natin ang design. Ang logo ko. Picture. Picture box. Picture box. Image. Import. Siya. Natin yung size mode, image. Set natin yung background color ng katulad ng sa ito. Okay. Ito, name natin na combo box. CBX na lang. CBX
comport. Ito CBX baud rate. Tapos ito yung ano natin. Ito tayo ng button para sa connect button. Rin natin button connect, disconnect. Okay, text connect. Natin na Lakayan natin. Okay. Lagay rin tayo for data log. Data log. Name natin button data log. So name is data log. Copy. Ito naman is clear lang. Clear. Okay. Tapos, lagay tayo ng which text box. Doon na natin ilalagay yung reading data lang. Which text box. Sino yan? Which text box. Okay. Lagay tayo dyan. Natin is activity log. Ayan natin 10. Lagay po tayo isa for indication lang ng timer. Okay. LBL timer. Text nyo. Timer off. And ayun, okay, bago tayo pumunta sa code, make sure i-add natin to serial port. Okay, represent sa serial port resource. So pag in-add natin yan, drag lang natin, drop
ina-allow niya na magamit natin yung serial port. Tsaka yung timer, add rin natin. Drag and drop lang din. So, yung timer, gagamitin natin siya sa pag-receive ng data. So, yung description niya is component that traces an event at user-defined interval. So, dito natin lalagay yung receive data natin. For default interval niya is 100 milliseconds. Pero set natin ng 1 seconds. Ibig sabihin nun, pag dyan tayo naglagay ng receive data, every 1 seconds, execute nyo yun. Every 1 seconds mag-receive siya ng data. 1 seconds yung sinet ko kasi sa Arduino code natin, sinet ko siya ng mag-send ng ng data every 1 seconds. So, mag-send siya ng data every 1 seconds. Mag-receive naman yung Visual Basic na mag-accept na rin naman siya ng data every 1 seconds din. So, yun. Punta na tayo sa code. Sa Foreman. So, para magamit natin yung mga port, import natin to, system.io tsaka system.io port. Ma-access natin yung Excel, import natin to. Aside from that, kailangan rin nating i-add reference yung Excel library. Dito lang siya sa project, add reference, type library, hanapin natin yung Microsoft Excel. Ito siya. And pag yan hindi natin in-add, naka-uncheck, mag-error yung mga function natin related to Excel. Add natin ulit. Excel ito. Okay. So, yun. So, dito, dineclare ko yung mga variables na gagamitin natin. Yung comfort, tsaka yung baud rate. Ito siya, yung value nito. Then, ito, kailangan natin yung later. Ito, declare natin yung kailangan natin yung app. Declare natin yung app workbook, worksheet na gagamitin natin sa Excel na i-create ng application. So, inside yung form 1, ito yung niliload niya kapag nag-start yung app, nag-initialize. So, initially, yung timer 1 naka-disable. Since yung sa loob ng timer 1, doon natin nilagay yung receive data. So, initially, hindi natin kailangan muna mag-receive ng data. Saka na lang kapag kinaklik yung connect button. So, initially rin, naka-disable yung data log. Yung value ng comfort is wala. Then, ito, dinidetect niya yung available na comfort. Kaya hindi na tayo naglagay dito ng option, ng collection. Yan. Unlike dito, naglagay tayo. Dahil automatic na i-add na yung available na breakdown once na nag-load yung form mo. If wala, wala siyang ilalagay. Okay. So, ayan. Inside nyan, set natin yung na-select, store natin sa comfort. Same lang rin dito, yung na-select dito na item, i-store natin sa baud rate. So, dun na tayo, before tayo dito pumunta sa button connect or disconnect, dito na tayo sa timer 1. Bali, nag-isip tayo ng data.
Tapos, parang, bali magiging dalawang scenario. If naka-disable yung data log, yung receive data, ilalag nyo lang dun sa text box. Dito. Else, kung naka-on yung data log, ilalag nyo dito sa worksheet. Nilagay natin sa, taas. So, yung receive data, i-convert nyo muna. Since yung receive data natin is isang string lang, parang ganito. Na-receive nyo ng one string lang. Gusto natin kunin yung apat na value ng potentiometer. Kailangan natin i-split into 4. So, ginawa ko is, in-store ko yung sa my string, tinanggal ko muna yung space. Pinata ko yung space ng, ganito. Sabihin, inamit ko lang yung space. Then, in-split ko siya, kaya ako naglagay ng separator na ganito. I-split niya yung string na, yung data na yun. Ito yung palatandaan niya. So, split niya yun, i-store niya dito. Yung may split na data, bali 4 yun. Detect niya yung empty row. Ito, dinedetect niya kung ano yung last na row na may laman, na may data. Then, plus 1, para dun siya mag-save dun sa empty. Yung empty column, sinet ko lang siya ng ganyan. Dito lang siya mag-save. Halimbawa, may laman to. May empty row dyan. Ito yung detect yung empty row. Sa 2. Ito siya mag-save. Start siya dito mag-save. Then, save dito, itong code na to, save niya yung array, yung laman ng array. Send niya sa empty row, start siya sa empty row and empty column. For example dito. Ito yung natin niya empty row, then empty column na sinet ko is 2 dito. Then yung index yun yung index 1. Yung sumunod na index, since 4 yun, sumunod na index, store niya range 1, A1. Store niya, plus empty column plus 1. Store niya naman dito. Bali, store ng index 1, index 2, index 3, index 4. Then, after that, another receive data, dito is store index 1, index 2, index 3, index 4. Bali naman. So, ayun. If na-store niya yung 4, sasave niya every time yun, sasave niya yung workbook. Okay. Ayan yung condition if kinlik natin yung button connect, disconnect if connected siya. Pero pag disconnected pa rin siya, connect niya yung connect siya sa serial port 1. Close niya muna, then set mo yung settings. Kunin niya to. Then open niya ulit. Change niya yung text ng button. Activate, enable niya yung timer 1. Then, yan. Start nang mag-run yung program ng timer 1. Ano pa? Yung paggawa ng Excel file, dito sa data log button, if i-click natin yung data log button, dalawa rin yung scenario. If naka-on na siya, yan lang natin, i-change lang natin ito data log on and data log on false. If
I-connect pa lang natin, i-on pa lang natin siya. Start natin. Display ito sa text box. Then, mag-create muna siya. Mag-declare tayo ng file name. I-create siya ng file. Ito sa Excel. I-open niya yung Excel app. Allow yung control. Add workbook. Punta siya sa active worksheet. Then, dito natin indicate kung saan natin gusto siyang i-save. So, sinave ko siya sa my documents. Ito. Kasi add na lang natin yung file name. Yung file name, ginawa ko is para unique. Ginawa kong file name yung current time and date sa gantong format. Okay. So, dito tayo mag-design ng ito, in-arrange natin tsaka design yung Excel na pag-history natin ng data. Ito, para ma-center yung yung text sa cell. Ito, row height, column height, column width. Ito is borders. Ilagay tayo ng border dun sa ito is hanggang dulo to na. Hanggang dulo. A1. Ilagay tayo ng border from here dito down sa pinakadulo ng Excel. Then ito kulayan lang natin, shade natin yung cell. Pwede search kung ano yung every color may designated na number equivalent. Pwede nyo i-search yung range. Ito merge cell din ito. Turn natin ng bold yung text. So wait lang, mag-input tayo ng text. And bali yung row 4 select nyo to. Then i-press pay nya parang ganito. Yan. Parang ganyan. Then balikan ko lang yung sa pag-data log ng values ng receive data. Dito is lalag niya yung every array, yung every index sa loob ng array, yung split natin. Then ito is select niya yung empty row para every time na naglalag, nagmo-move yung cell and nadi-display yung latest na nalalag mo sa Excel. So, try natin. Okay. Connect. Yan. Keep data logon. Nagawa siya ng Excel file. Save niya sa my documents. Data logon. Yan. Minerge niya. Yan. Tapos yan. Input niya yung data. Ito yung sinet natin na select row. So, ito naka-fish siya. So, habang nag-move yung row, dinidisplay niya pa rin yung last na data log na input sa Excel.
Okay. Okay. Then, if natin, balik lang siya. Here. Okay. If automatic ito, nasave mo sa data lang. Kung tingnan sa my documents, ito siya. Ito siya. Mas maganda, implement rin natin in the future yung graph para mas madaling ma-plot yung yung pagbabago sa rating. So, yun lang.